Hindi na napansin ni Catherine ang lahat nang simulan niyang tugunin ang bawat halik ni Liam. Bawat dampi ng labi nito ay parang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya. Pinanghihinaan siya ng tuhod, ng laman, ng puso. Parang sasabog siya sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Mainit, masarap, nakakabaliw. Wala na siyang inhibition. Ginantihan niya ang bawat pananabik na halik ni Liam. Sinasalubong ito na parang matagal na siyang nauuhaw. Ramdam niya ang kasabikan nito, ang panginginig na mga kalamnan nito, habang hinahaplos ang likod, hanggang sa tuluyang bumaba na. Kati, daralgal na bulong ni Liam habang dinadampian ng halik ang leeg niya. Bumalik ang mga halik nito sa kanyang mga labi. Masuyo, mapusok, mapang-akit. Nang magtagpo muli ang kanilang mga mata, bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi ko gagawin kung ayaw mo. Mahina ang boses ni Liam, ngunit puno ng pagnanasa. Pero kung hindi mo na rin ako pipigilan. Imbis na sagutin, siya na mismo ang lumapit at muling sinakop ng halikan labi nito. Nahihiya pa si Cathy nang mapansing wala na siyang kasuotan. Marahan siyang minasahe sa balikat, pinaluwag ang tensyon ng kanyang katawan. Ang ganda mo. Lumitaw ang init at pagkasabik ni Liam sa bawat galaw, at dahan-dahan siyang hiniga sa kama. Siya naman, tuluyan nang nagpaubaya. Naramdaman niyang wala ng kahit ano sa pagitan nila. Hubad sa kasinungalingan, sa takot at sa alinlangan. Napasinghap siya nang maramdaman ang ginagawa ni Liam. Halos mapasigaw na lamang siya, pero wala na siyang kontrol. Nilamon na siya ng kanyang nararamdaman. Nangabuti niya ang rorok ng kaligayahan, napayakap siya ng mahigpit sa asawa. Nanginginig ang tuhod niya, halos mawala ng hininga sa tindi ng naramdaman. Pumailan lang ang katahimikan, tanging mga habol hininga lang ang naririnig sa pagitan nilang dalawa. Nang mahimasmasan, niyakap siya ni Liam at bumulong. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, iiwan mo pa ba ako? Napangiti siya, inilapat ang baba sa dibdib ng asawa at bumulong pabalik. Bakit kita iiwan? Sa'yo ko na isinuko ang lahat. Ikaw na ang una, at ikaw na rin ang huli. Napabalikwas ng bangon si Cathy. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya sa sobrang pagod. Oh, bakit? Tanong ni Liam. Kagigising lang din at nakatitig sa maamong mukha ng asawa. Hindi nakasagot si Cathy, nanlalaki ang mga mata. Napatingin siya sa ibaba at agad napasigaw. Amay! Sabay takip sa mga mata. Sinundan ni Liam ang direksyon ng tingin ng asawa at napatawa na mapagtantong hindi siya nakasuot ng panloob. Takpan mo nga yan! Sabi ni Cathy na hindi pa rin tumitingin. Bakit ba? Nakita mo na rin naman to. Sabi ni Liam na may nakakalokong ngiti. Basta takpan mo! Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Hindi na ako tatabi sa'yo sa pagtulog. Sus, ayaw mo pa akong katabi. Baka magsisi ka. Sabi ni Liam sabay kindat. Bahala ka nga! Iritadong sagot ni Cathy sabay lingon sa orasan. 3:00 na? Bakit hindi mo ako ginising? Na-inform ko ng assistant ko na hindi muna tayo babalik ng China. Alam kong pagod ka sa mga nangyari. Namula ang pisngi ni Cathy. Kailan tayo babalik? Mga 2 araw pa siguro. Gawin na rin nating honeymoon to. At bukas, tutuloy na tayo sa pagbisita kay Dad. May itatanong sana ako. Ano yun? Bakit hindi ka sumipot sa kasal natin? Honestly, gusto ko sana pero kapag nalaman ng pamilya ko, baka mabuko na ako na ako yung pumalit kay Kuya. Lalo na't ang alam ng lahat, siya dapat ako ikakasal. At takot ako malaman mong ako pala kasi baka hindi mo ako gustuhin. Alam kong galit ka pa noon dahil sa pinabayaran ko mga damit. Oo, galit ako noon. Sa totoo lang, kung buhay pa si Nolly noon, baka hindi ako pumayag sa kasal. Pero dahil wala na siya, at ayokong mawala rin ang kapatid ko, pumayag na ako kahit labag sa loob ko. Natakot ako na baka tigilan nila ang pagpapagamot kay Benji. Cathy, sorry ha, pero nung nalaman kong wala na si Nolly, may kaunting saya akong naramdaman. Kasi may pag-asa na ako. Ginamit ko ang sitwasyon para mapalapit sa'yo. Alam kong hindi tama pero mahal na talaga kita. Alam mo,
Hindi naman talaga ako galit sa'yo eh. Hindi mo kasalanan ng lahat. Siya nga pala, hindi rin ba alam ng pamilya ng Castañeda ang totoo? Hindi. Si Kuya lang at ang pinsan ko nakakaalam. Naalala mo yung naghatid sa'yo sa villa ni Kuya? Pinsan ko yun. Hindi ko sinabi sa mga Castañeda dahil alam kong ipipilit nilang si Mona ang ipakasal sa akin. Alam mo bang ampon lang ako ng mga Castañeda? Oo. Bago ako pumayag, pinaimbestigahan kita. At kahit ampun ka lang, wala akong pakialam. Gusto kita, Cathy. Hindi mahalaga kung sino ka. Totoo? Oo, pero hindi ko na lang sasabihin. Mas gusto kong patunayan. Okay, sige. Hindi pa tayo babalik ng China, di ba? Tatawagan ko muna ang kapatid ko. Alam niyang ngayong araw ang uwi ko eh. Sige, ibigay mo lang ang address ng apartment niyo. Ipapasugod ko ang tauhan ko para dalhan sila ng pagkain at mga kailangan nila. Nagpasalamat si Cathy at agad namang ipinatawag yon ni Liam kay Fred. Salamat ha. No need. Sinabi ko naman sa'yo, obligasyon ko yan. Sabay yakap kay Cathy. Maya-maya pa ipinihit niya si Cathy paharap at saka sila nagyakap sa ilalim ng kumot. Ramdam ni Cathy ang init ng katawan ni Liam at ang bawat haplos nito, tila apoy na nagpapahina sa kanyang resistensya. Unti-unti silang nilamon ng katahimikan at ng init ng sandaling yun. Wala nang ibang ingay kundi ang mahihinang paghinga at mangimpit na ingay ng damdaming matagal ng pinipigil. Puno ng pagnanasa, ng pagmamahal ang bawat halik. Marahan, masuyo at masarap sa pakiramdam. Hindi kailangan ng mga salita. Ang katawan nila na mismo ang nag-uusap. Hanggang sa dulo ng gabi, magkasamang pinananabikan at nilalasap nila ang di maipaliwanag na ligaya ng pagkakaisa. Hindi lang ng katawan, kundi pati ng puso. Banda 5 ng hapon nagising si Catherine na kumakalamang sikmura. Naalala niyang hindi pa sila kumakain ni Liam ng tanghalian. Wala na ito sa kama kaya bumangon siya kahit masakit pa ang katawan dahil sa mainit nilang pinagsaluhan kagabi. Isinuot niya ang roba at lumabas ng kwarto. Wala ron si Liam, pati sa banyo. Baka may pinuntahan lang siya. Habang naliligo, napatingin siya sa katawan. May pulang marka sa ilang parte na nagpapaalala sa matinding gabing pinagsaluhan nila. Shucks, nakaka-addict yun eh. Pinagpala talaga si Betlog. Ay nako, Cathy, tigilan mo nga yan. Nakatikim ka lang, gusto mo na agad ulit. Pagsaway niya sa sarili. Pagkatapos maligo at magbihis, kumuha siya ng maiinom. Maya-maya, tinawagan niya si Nanette. Ate Nanette, hindi pa ako makakauwi ah. Okay lang ho, ma'am. Kanina ko pa ho kayo hinihintay eh. May mga lalaki may dalang gamit. Galing daw kay si Liam Madea. Hindi ko ho pinapasok kasi wala kayong sinabi. Papasukin mo na sila. Hindi ko akalaing tutuparin ni Liam ang sinabi niya. May kasama ho silang 2 nurse para kay Benji. At sabi po, sa kabilang apartment sila titira. Sa kabila rin daw yung 2 mukhang bodyguard. Kilala ko ang boss na tinutukoy nila. At ipapaliwanag ko na lang pag-uwi ko. Hinanap ba ako ni Benji? Kanina lang po. Sinabi kong babalik kayo. Tinanong niyo ho yung pangalan ng mga nurse. Si Chen Morales at saka si Isha. Mariano ho yung pangalan eh. Salamat ate. Ingat ka dyan ha. Pagkababa ng tawag, bumukas ang pinto, dumating si Liam. Kasunod ang service crew na may dalang pagkain. Kanina ka pagising? Mga 30 minutes na. Saan ka ba galing? May client lang na dinalaw. Gusto kitang isama pero ang himbing ng tulog mo. Halika, dinner na tayo. Wala pa tayong lunch. Hindi ka ba kumain? Hindi pa, wala akong gana kung wala ka. Tinis ko lang ang gutom ko. Habang kumakain, pinatikim siya ni Liam ng baked beef and mushroom. Try mo to, kasing sarap mo. Salamat ha. Tinawagan mo na ba si Benji? Oo, siya lang ang kausap ko kanina. Liam, nag-hire ka rin pala ng nurse? Oo, kinuha ko rin ang 2 apartment sa tabi para may kasama sila habang wala ka. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Nakakahiya naman sa'yo. Cathy, asawa kita, ayon sa batas. Kailangan, obligado ako na mahalin, na respetuhin, at suportahan ng isa't isa. Lahat ng to ginagawa ko dahil mahal kita. I don't want to waste time. Life is short. Napatigil si Cathy. Liam, salamat sa kabila ng pagiging mailap ko nun. Ginagawa mo ang lahat para mapasaya ko.
Dumating ka nung halos wala na akong gana sa buhay. Sana ikaw na hanggang dulo. Ay, don't cry. I love you. You're my greatest joy. I love you too. Thank you for lighting up my life again, Liam. Kinabukasan, alas 8 pa lang ng umaga, nasa biyahe na sina Liam at Cathy, papunta sa Tagaytay upang bisitahin ang ama ni Liam. 3 convoy ang kanilang kasama mga assistant at ilan sa mga bodyguard ni Liam. Doon lamang nalaman ni Cathy na sa Tagaytay pala nakatira ang ama ni Liam. Pamilyar na pamilyar siya sa lugar na yon. Madalas niya itong mabasa sa dyaryo at makita sa internet. Ayon sa mga artikulo, isa raw ito sa pinakasikat na weekend destinations para sa mga taga-Maynila dahil sa malamig na klima, magagandang tanawin, masasarap na pagkain at mga family-friendly na pasyalan. Para kay Cathy, tila kahalintulad dito ng Baguio, kaya tiyak niyang magugustuhan niyang lugar. Kailan ka huling bumisita sa dad mo? Mga 6 months ago na rin. Galing akong business trip sa Korea nun. Dumiretso na ako rito pagkatapos ng deal ko sa isang Korean investor. Medyo matagal-tagal na rin pala. Malapit ka ba sa daddy mo? I mean, may mga anak kasi na mas close sa ama o sa ina. Ikaw, saan ka mas malapit? Well, pareho naman, pero dahil mas madalas kong kasama si ma'am, sa kanya ako mas nakakapag-open up ng problema. Ganun ba? Pero okay naman kayo ng dad mo? Okay naman. Para lang siyang si Uncle Obed. Medyo seryoso pero alam ko magkakasundo kayo. Kinakabahan ka ba? Medyo eh. Pakiramdam kasi niya, hindi siya sapat para kay Liam. Wala siyang maipagmamalaking yaman o tagumpay, ni hindi niya nga natapos ang kurso niya nun. Isa lang siyang simpleng babae na minahal ng isang lalaking gaya ni Liam. My wife, huwag kang kabahan. Wala kang dapat ipag-alala dahil kasama mo ko. Trust me, okay? I love you. Sabay halik sa noon ni Cathy. I love you too. Bulong ni Cathy. Napangiti si Liam, at gaya ng dati may parte na naman ng katawan niyang tila na buhay sa presensya ni Cathy. Gusto ko nang makarating sa villa ni Dad. Kanina pa siya nagagalit eh. Pinandilatan siya ni Cathy sabay sulyap sa driver. Mag-ingat ka nga dyan sa mga sinasabi mo. Ouch! Ang sakit mo magmahal, my wife. Kasalanan mo yan, puro kakalokohan. Ano magagawa ko? Baliw na baliw ako sa'yo. Alam mo, okay lang sana kung walang makakarinig. May kasama tayo sa sasakyan. Oh, sorry na, pero humanda ka mamaya. I will make you kneel and beg. Psst, loko ka talaga. Sa'yo lang. Inirapan na lang siya ni Cathy at binaling ang atensyon sa bintana. Galit ka na ba niyan? Do you want ice cream or do you want to scream? Tumigil ka na nga! Okay, wait lang. May nakalimutan pala ako ibigay sa'yo. Sabay dukot ni Liam ng maliit na pulang jewelry box mula sa bulsa. Pagbukas niya, bumungad ang 2 mamahaling diamond wedding rings. Para saan yan? Para sa atin, wedding rings symbolize lifelong love and commitment. Suotin natin to para malaman ng lahat, ikaw ay akin. At ako'y sa'yo. Isinuot ni Liam ang singsing sa pang-4 na daliri sa kaliwang kamay ni Kat. Kinuha rin ni Cathy ang isa pang singsing at isinuot ito kay Liam. Para silang ikinasal sa gitna ng biyahe. Okay, tapos na ang kasal. Pwede ko na bang mahalikan ng bride ko? Kiss your face. Damot ang asawa ko, humanda ka sa akin mamaya. Tigilan mo na yung kalokohan mo. Wala namang laman ang isip ko kundi ikaw lang eh. At kung paano kita paliligayahin. Namula si Cathy, ang salitang paliligayahin ay may ibang dating sa kanya. Oh, bakit namumula ka asawa ko? Siguro pareho tayo nang iniisip, no? Inirapan siya ni Cathy. Ryan, wala na bang pwedeng daanan na mas mabilis? Pasensya na ho, sir. Matraffic dito sa Pinas. Pero kapag lumuwag ang daan, bibilisan ko. Si Ryan ay matagal ng driver ng pamilya Adea. At kahit mas matanda lamang ng 8 taon kay Liam, tila magkapatid na ang turingan nila. Okay. Mukhang dismayado yung mukha mo, Pangasar ni Cathy. I want you. Muling kinurot siya ni Cathy. Isang kurot pa sa hotel ang bagsak mo. Biro ni Liam. Napahinto si Cathy at parang gusto rin niya. Naisip niya ang mga gabing sila lang dalawa. She also wants him. Hindi na nakati si Liam. Tinawagan agad si Fred para magpabook ng hotel room. Liam! 2 oras lang ang biyahe, tiisin mo na lang. Hindi ko na kaya eh. Tiisin mo, isa pa.
Pagod ang katawan mo. Grabe ka naman sa parusa. Natawa si Cathy para itong batang inagawan ng candy. Matulog ka muna. Gisingin na lang kita pagdating natin. Wala na rin ako magagawa. Agad naman siyang nakatulog. Pagod na rin siguro. Pinagmasdan siya ni Cathy. Ay, ang gwapo talaga niya. Sana, pag nagkaanak kami, mana sa kanya ang anak namin. Ma'am, dito na ho tayo. Ito na po bang Tagaytay, Kuya Ryan? Oho, ma'am. Dinin na ho tayo. Ginising niya si Liam. Liam, gising. Nandito na tayo sa bahay ng daddy mo. Dahan-dahang dumilat si Liam. Sorry, my wife. Nangalay pa balikat mo? Hindi naman. Alam kong pagod ka. Pagbaba nila namangha si Cathy. Napakaganda ng villa. Simple pero elegante. Nasa gitna ng isang fully landscape area. Parang bagyo ang klima at ang mga tanawin ay kahanga-hanga. Do you like it? Sobra parang bagyo ang klima at ang view. Wow! This is Tagaytay Highlands. The villas here are individually designed with a rustic Southern California theme. You can see Laguna de Bay, Mount Makiling, and even the lights of Manila at night. Ang ganda talaga. Don't worry, hindi tayo alis ng Pilipinas hanggat hindi mo nalilibot ang Tagaytay. Si Liam, pasok na po tayo, naghihintay na po ang daddy nyo. Let's go. Pagpasok nila, sinalubong sila ng ama ni Liam. Son, welcome back. Thanks, Dad. And who is she? She's my wife, Catherine. Kat, this is my dad. Magandang tanghali po. Nakabahang bati ni Cathy. At kailan ka pa nag-asawa? Dad, I'll explain everything later. Pahinga muna kami. Napailing na lang ang ama ni Liam. Wala man siyang alam sa desisyong ito ng anak, ay may tiwala siya rito. At sa unang pagkakataon, nagdala ito ng babae sa kanyang tahanan. Ibig sabihin, mahalaga ito para kay Liam. Sir, kumain daw po muna kayo ng tanghalian, sabi po ng daddy nyo. Tawag ng babaeng kasambahay. Susunod na ho, bumaba muna tayo. Pwede bang dito lang muna ako? Hindi niya kayang humarap sa daddy ni Liam. Kahit gutom na siya, mas pipiliin niyang magtiis para lang makaiwas. My wife, ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na magtiwala ka lang sa akin? Sinabi ko na sa'yo na wala kang dapat ikabahala kapag kasama mo ako, hindi ba? Naiilang lang ako. Hindi alam ng daddy mo na ikaw ang ikinasal at hindi ang kuya mo. Paano kung... Enough. Halika na. Wala nang nagawa si Cathy kundi sumunod. Kabado man, ipinagkatiwala na lang niya kay Liam ang lahat. Pagkababa nila, magkahawa kamay silang lumapit sa dining area. Nadatnan nilang kumakain na ang daddy ni Liam. Mabuti naman at bumaba na kayo. Umupo na kayo at sabayan niyo ako. Iha, feel at home. Huwag ka mahiya. Kung may gusto kayong kainin, sabihin niyo lang at magpapaluto ako. Wala kang dapat ikabahala. Iha, kumakain ka ba ng sinigang na baboy? Bali po, nakatikim na ako pero isang beses pa lang. Ganun ba? E di ngayon ang pangalawa, tikman mo ang luto ni Manang Rosa. Sigurado akong hahanap-hanapin mo. Sige po. Napangiti si Liam. Alam niyang gutom si Cathy pero nahihiya pa rin ito. Kaya siya nang naglagay ng pagkain sa plato nito. Kumain ka na marami. Alam kong kanina ka pa gutom. Salamat. Iha, ano palang negosyo ng pamilya mo? Napahinto si Cathy sa pagsubo. Alam ni Liam na itatanong yun kaya agad siyang sumalo. Dad, anak ko si Cathy ng mga Kastanyeda. Anong ibig mong sabihin? Paanong... Nagpalit kami ng pwesto ni Kuya Dad. Ano? At bakit hindi ko alam to? Ako ho ang nag-decide na huwag mo nang ipaalam. Para rin ho sa kalaman nyo, ibinaba na ni Kuya ang karapatan niya sa mana. But why? Dahil ayaw ho niya magpakasal sa iba, may mahal siyang ibang babae. At ikaw, anong dahilan mo at pumayag ka? Tumingin si Liam kay Cathy saka hinawakan ang kamay nito. Because I love her. At sa tingin ko siya talagang babaeng para sa akin. Ramdam ko nga. Wala na rin naman ako magagawa dahil desisyon mo yan. At may tiwala ako sa'yo. Kaya congrats to both of you. At sana bigyan niyo na agad ako ng apo. Dad, masyado pang maaga. Pero enjoy each other's company muna. Okay, pero wag niyo naman masyadong patagalin ha. Baka hindi na kayanin ng tuhod ko ang maghabol-habol. Napangiti si Cathy. Totoo nga sinabi ni Liam. Parang angkel lang ang ugali ng daddy nito. Iha, kumain ka pa. Busog na po ako. Tama kayo, masarap talagang sinigang. Mabuti naman.
Ilang taon ka na nga pala? 19 po. Turning 20 next month. Tumango lang ang ama ni Liam. Sa isip niya, tamang-tama lang ang edad ni Cathy para sa anak niya. Ramdam niyang magiging mabuting asawa ito. O siya, sige, maiwan ko na muna kayo. May pupuntahan lang akong kliyente. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang si Manang Rosa. Ano palang pinagkakaabalahan ni Dad? Bukod sa restaurant, may farm siyang inasikaso. Hydroponics farming. Doon nauubos ang oras niya. Talaga? Pwede ba tayong pumunta doon? Oo naman, bukas ang umaga. For now, sosolohin muna kita dahil kanina pa ako nagtitimpi. Akala ko nakalimutan mo na yung kapilyuhan mo. Hindi ka pa nga nakakaligtas. Gusto ko lang makakain ka muna para may energy ka mamaya. At kung ayoko? May wife naman. Sorry, ayoko. Seryoso ba yan? Yes. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Well, kung ayaw mo talaga, wala akong magagawa. Pero, yakap at kiss pwede? Kiss at yakap, nagsisimula yan eh. Pero sige na nga, baka mamaya, kung hindi ka napagbigyan, maghanap ka pa ng iba. Hindi mangyayari yan, okay? Ikaw lang at wala ng iba. Sana pagkatiwalaan mo ko. I'm sorry. Natatakot lang kasi ako. Stop overthinking, my love. Ang kailangan natin sa buhay mag-asawa ay tiwala. Hindi makakatulong ang negative thoughts. Kaya ako sinasabi to sa'yo dahil natutunan ko sa parents ko. Kahit magpakalayo sila, kahit magkalayo sila, hindi nila pinagdududahan ng isa't isa. Sana ganun din tayo. I'm sorry. It's okay. Tandaan mo lang, mahal na mahal kita. I love you too. Akit na tayo. May mga email akong kailangan sagutin eh. Pagbalik nila sa kwarto, naging abala si Liam sa laptop. Si Cathy, nanood ng pelikula gamit ang earphones. Maya-maya tumunog ang cellphone ni Liam. Liam, tumatawag si Abby. I'm not interested in talking to her. Baka naman importante. Liam, may message ka. Binasa ni Liam. Liam, we didn't manage to reach an agreement last time. Can you find time to chat? Our families have worked together for years. Sana wag mong sirain ang pinagsamahan natin. Napailing si Liam. Nainis siya tuwing ginagamit ni Abby ang pamilya para lang magkita sila. Tinawagan niya ito. Liam, buti tumawag ka kaagad. Miss Estrada, if this is about business, I'll have my assistant contact your company. I'm on a business trip. Please stop bothering me. Gusto ko lang naman na personal natin pag-usapan. Is that so? Kasama mo ba ang stylist mo? Does it have anything to do with you? Wala naman, natanong ko lang. Alright, Miss Estrada. I'll hang up now. May importante akong gagawin. Binaba agad ni Liam ang tawag. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Nagsiselos ka ba, my wife? Hindi nakatingin lang. My wife, hindi masamang umamin. Hindi nga kasi. Sigurado ka? Bakit hindi ka makatingin? Balik ka na sa trabaho mo, inaantok ako. Hanggat hindi mo sinasabi, hindi kita titigilan. Ang kulit mo, hindi nga ako nagsiselos eh. Wala kasing dapat ipagselos. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Talaga? Papatunayan ko. Matagal mo na bang kilala si Lincoln, si Sir Liam? Tanong ni Cathy. Kamuntik na niyang mabanggit ang buong pangalan ni Liam na Lincoln Amir. Pero agad niya napigilan ang sarili. Sa halip na ipaliwanag pa ang tunay niyang pagkatao, sinakyan na lang niya ang kalituhan ni Mariel. Hindi rin naman siya binigyan ng pagkakataong magsalita kanina. Ako, matagal ko na siyang kakilala. Kaya lang mailap siya eh. Sa tuwing gusto ko siyang kausapin, iniwasan niya ako. Pero alam ko namang hard to get lang yun. Sa ganda ko to, siguradong may gusto rin siya sa akin. Paano kung may gusto siyang iba? Pakunwaring tanong ni Cathy. Gagawin ko ang lahat para mapasakin lang siya. Kaya ikaw, kung gusto mo ng pera, gawa mo ng paraan na magkausap kami. Mag-set ka ng date o kaya sabihin mong may kliyente siyang kailangang kausapin. Utos ni Mariel. Titingnan ko kung ano magagawa ko. Kilala ko ang boss ko. Ayaw nun sa mga kung sino-sinong babae lang eh. Sa totoo lang, suplado at arrogante siya. Baka ako pang mawala ng trabaho sa kakasunod sa gusto mo. Mahal ko ang trabaho ko at ayoko magalit siya sa akin. Drama ni Cathy. Hayaan mo, ako na bahala sa'yo. Hindi mo ba ako kilala? Mayaman at kilala ang pamilya namin. Kaya kitang bayaran na malaki, basta sundin mo lang ang gusto ko. Okay. Matipid na tugon ni Kat. Nawalan na siya ng ganang ikutin ang villa dahil kay Mariel. Kanina lang ay nag-enjoy siya, pero sinira agad nito ang mood niya. Good, may iwan na muna kita. Papasok na ako sa loob.
Baka matapos na mag-usap ang mga magulang namin. Napakabit-balikat lang si Cathy. May nakita siyang bench sa garden, kaya naupo muna siya. O iha, saan ka ba galing? Tanong ng ama ni Mariel pagpasok nito sa loob. Sa likod lang po ni Tito Harold, Dad. Nagpahangin. Sagot ni Mariel habang naupo sa sofa, katabi mismo si Liam. Sa inis ni Liam, agad siyang lumipat sa single sofa. Hindi siya komportable kay Mariel. Isang beses pa lang niya ito nakita pero malinaw na may gusto ito sa kanya. I'm sorry, mainit lang kasi. Sasama ba kayo sa farm ko, kumpare? Tanong ng ama ni Liam. Pansin ang pag-iwas ng anak sa anak ni Mayor Fossil. Of course, kumpare. Gusto rin namin makita ang farm mo. Sagot ng mayor. Oh, iha, halika na. Dad, pwede bang dito muna ako? It's up to you. Mas mainam nga yan para makilala niyo ang isa't isa. Biglang nagdilim ang mukha ni Liam nang marinig ang sinabi ni Mayor Fossil. Ito ang pinakaayaw niya. Ang mga babae halos ipagduldulan ng sarili sa kanya. Mga babaeng hindi marunong mahiya. Umalis ng tatlong matatanda at naiwan sina Liam at Mariel sa living room. Samantala, nagpasya na ring bumalik si Cathy sa loob ng villa. Nasa bungad pa lang siya pero dinignan niya agad ang maarte at malanding boses ni Mariel. Hindi muna siya pumasok. Pinili niyang makinig sa usapan para makita kung paano pakikitunguhan ni Liam ang dalaga. Mabuti naman at nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkausap. Why? May dapat ba tayong pag-usapan, miss? Of course, para naman mas makilala natin ang isa't isa. Sorry, I'm not interested. Totoo palang sabi ng assistant mo, suplado at arugante ka. Pero okay lang, crush pa rin kita. Assistant? Oo, yung babaeng assistant mo. Nagkausap kami sa garden kanina. Agad na kumunot ang noon ni Liam. Alin kaya sa dalawang assistant niya ang tinutukoy nito? Ma'am, bakit hindi pa kayo pumapasok? Gulat na tanong ni Fred. Ay, kabayo! Halos mapasigaw si Cathy sa gulat. Hindi niya namalayang nasa likod lang pala niya si Fred. Pasok na po kayo, ma'am. Mangangalay kayo dyan. Sabad nito. Napilitan na rin pumasok si Cathy. Pagkapasok pa lang niya ay agad siyang tinuro ni Mariel. Ayan! Siya, assistant mo, di ba? Who told you that she's my assistant? Malamig na tanong ni Liam habang nakatitig kay Cathy. Ako. Kasi sabi niya sabay daw kayong dumating kanina, so assistant mo siya. Sorry to inform you, but she's not my assistant. Catherine is my wife. Diretsyong sagot ni Liam sabay akbay kay Cathy. Ano? Asawa mo? Paano nangyari yun? Bakit hindi ko alam na kinasal ka? Gulat na gulat si Mariel. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Inutusan pa naman niya si Kat. Yun pala asawa ito ni Liam. Well, Miss Fossil, hindi naman lahat ng tungkol sa buhay ko dapat ipaalam ko sa'yo. And it's none of your business. At ikaw, bakit hindi mo sinabi? Pasensya ka na. Sinubukan ko naman pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag eh. Hay! Napakangal ko talaga. Tumalikod na si Maria. Nagkatinginan sina Cathy at Liam. Are you okay? Yes, sorry sa gulo. Sinubukan ko talagang ipaliwanag kaso mukhang malakas ang tama niya sa'yo. Inutusan pa nga akong gawa ng paraan para magkausap kayo. So sinakaya mo na lang. At bakit hindi ka kagad pumasok kanina? Hinuhuli mo ba ako? Oo, sinakyan ko na lang. At hindi agad ako pumasok kasi alam ko mapapahiya siya. Babae rin ako, Liam. Naiintindihan ko yung nararamdaman niya, kaya lang, nakita ko ni Fred, kaya napilitan rin ako pumasok eh. Well, hindi mo kasalanan yun. Kung pinakinggan ka lang niya, sana hindi siya napahiya sa sarili niyang ilusyon. Pero naawa pa rin ako sa kanya. Hayaan mo na siya, let's forget about her. Teka, saan nga palang daddy mo? Umalis na, kasama yung dalawang kumpare niya. Siguro nasa farm sila. Daddy ba ni Mariel yung isa? Yeah, mayor ang tatay niya rito, pero once ko palang nakausap si Mariel. Nung dumalaw sila rito at sakto namang kararating ko lang mula China. Ay, ang hirap na may gwapong asawa. Ang dami kong kaagaw. At kahit pa ano ang gawin nila, kahit maghubad pa sila sa harapan ko, hindi kita ipagpapalit. My sweet and lovely wife. Swerte ko naman. No, ako mas swerte. Bakit naman? Hindi naman ako mayaman, hindi ako perpekto. Hindi sukatan ng yaman sa pagmamahal. Ang mahalaga, masaya ka sa taong pinili mo. Tanggap mo siya, kahit sino pa siya. Kontento ka sa kung anong meron sa kanya. Hindi mo hinahanap yung wala sa kanya. Natigilan si Cathy. At alam ko,
Darating ang araw na tatanungin mo ako kung bakit kita minahal. At ang isasagot ko lang, ewan. Dahil ang tunay na pagmamahal, kusa lang nararamdaman. Hindi mo mapipilit, hindi mo madidiktahan. Tumulo ang luha ni Cathy, hindi niya napigilan ng damdamin. Bakit ka umiyak? Ikaw kasi, ang dami mong sinabi na ang sarap sa tenga. Natouch lang ako. Gusto mo ba ng ice cream o... Ouch! Hindi na niya natuloy ang tanong dahil kinurot siya ni Cathy. Bakit mo naman ako kinurot? Nagtanong ka pa talaga. Akala mo kasi may kasunod yun, gaya kanina. Malamang. Judgmental ka lang talaga. Natatawang wika ni Liam.